So next, I will be discussing about Chapter 8. So first question, why is communication is important in the success of HR projects? So, ang effective communication ay isang key element sa success ng lahat ng anong HR projects. Kasi tinutulungan nito ang lahat ng organization na maintindihan kung ano ang dapat gawin at kung kailan ito dapat mangyari. So, importante ito lalo na sa HR projects kung saan maraming tao at departments ang kailangang magtulungan para ma-achieve ang goal ng isang organization. Ang maayos na communication ay nakakaiwas sa misunderstanding at sinisigurado na ang message ay natatanggap sa tamang oras. So for example, sa implementation ng performance appraisal process, kailangan ng HR staff na siguraduhin na malinaw ang instructions sa managers at employees. So kapag hindi, pwedeng mag-fail ang buong project. So bukod dito, malaking tulong din ang communication sa decision making at problem solving sa HR projects. Kapag maayos ang flow na information, mas mabilis ma-identify ng managers at team members ang issues, nakakapag-discuss ng situations at nakakagawa ng tamang decisions. Sinusuportahan din ito ang change management na common sa HR initiatives dahil natutulungan ang employees na maintindihan kung bakit may changes at paano ito nakakatulong sa kanila. Nakakatulong din ang communication sa accountability dahil aware ang bawat isa sa kanilang responsibilities at deadlines. Dahil dito, nababawasan ang delays at mas nagiging efficient ang isang trabaho. Sa kabuuan, ang strong communication ay hindi lang nagpapanatili ng project sa tamang track kundi nagpo-promote din ng collaboration at productivity sa workplace. So, next question is, who are the key stakeholders in an HR project and why they matter? Ang key stakeholders sa isang project ay maaring kabilang ang HR manager, employees, top management, development heads at pati na rin ang third-party entities tulad ng consultants or trainers. Mahalaga ang bawat stakeholders dahil lahat sila ay may kanya-kanyang role sa success ng HR project. Ang HR manager ang nagpa-plan at nag-i-implement ng project, habang ang top management naman ang nagbibigay ng direction at approval. Ang department heads ang tumutulong para masiguradong maayos ang implementation ng kanilang teams at ang employees naman ang pangunahing nakikinabang sa project. Samantala, ang third parties ay nagbibigay ng expert insights or services na makakatulong para mapaganda ang quality ng HR project. So, third question, what are the steps in communication process? Ang communication process ay binubuo ng ilang importanteng stages na tumutulong para maging effective ang pagpapadala at pagtanggap ng message. Una, ang sender ay nagpo-formulate ng idea or message na gusto niyang i-communicate. Second is ang encoding, kung saan kino-convert ang message into words, or symbols, or signs. Third is pinapadala ang message gamit ang iba't ibang medium tulad ng email meetings, or reports. Pang-apat, ang decoding kung saan ini-interpret ng receiver ang message based sa kanyang understanding. Panglima, ang feedback kung saan nabibigay ng response ang receiver para malaman ng sender kung tama ang pagkakaintindi sa message. So, paulit-ulit nangyayari ang process na ito sa HR initiatives. Halimbawa, kapag may bagong company policy na ipinapaalam ang HR, maaari magtanong o magbigay ng feedback ang mga employees. So, fourth question, how can poor communication affect project outcomes? Ang poor communication ay maaari magdulot ng malaking problema sa project outcomes dahil nagkakaroon ng confusion, mistakes, delays at conflicts. Kapag hindi maayos ang communication, nagkakaroon ng misinterpretation sa roles at tasks ng bawat team member. Dahil dito, nagkakamali sila at bumababa ang efficiency sa trabaho. Sa HR projects, pwedeng magresulta ito sa maling implementation ng policies, mababang attendance sa training seminars, at mababang employee satisfaction. Bukod pa dito, ang poor communication ay nagdudulot ng mistrust
at pagbaba ng moral ng employee dahil kulang ang information na natatanggap nila. Dahil dito, mas nagiging resistant sila sa pagbabago sa loob ng organization. And last question is, what strategies can be used to effectively engage stakeholders? Isang paraan para ma-engage ang stakeholders ay sa pamamagitan ng paggamit ng effective communication techniques. First is, mahalaga ang paggawa ng communication plan kung saan ina-identify ng stakeholders ang information na kailangan nila at ang pinakaangkop na paraan sa communication. Second is, dapat may consistent communication tulad ng meetings, emails, or reports para lagi silang updated. Third is, importante rin ang encourage ng participation sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang opinions, suggestions, at ideas para mas maging involved sila sa process. Mahalaga rin na i-tailor ang communication depende sa audience. Halimbawa, mas simple sa language para sa employees at mas formal o detailed para sa management. And lastly, dapat isama ang stakeholders sa decision-making process para mas maging committed sila at suportahan ang project.